10 araw matapos manalasa ng Bagyong Tino, ininspeksyon ng Independent Commission on Infrastructure o ICI ang mga nasirang flood control projects sa probinsya ng Cebu. Tumambad sa komisyon ang ilang mga palpak daw na proyekto. Yan ang Express Report ni John Aroa ng News 5 Visayas. Sira-sirang flood control projects. Yan ang nadatnan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa kanilang inspeksyon sa lalawigan ng Cebu. Yan ang sinapit ng mga proyekto matapos manalasa ang Bagyong Tino sa probinsya. Magkasamang sinilip ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., DPWH Region 7 Engineer Danilo Villa Jr. at Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga flood control project sa bayan ng Mandaue, Compostela, Liloan, Talisay at Cebu City. Nilinaw naman ni Magalong na di na siya bahagi ng ICI. Nakiusap lang daw si DPWH Secretary Vince Dizon na tumulong siya sa investigasyon ng DPWH sa mga flood control project. Sa kanilang inspeksyon, nakitaan ng komisyon ng paglabag ang mga naturang proyekto. Ayon kay Azurin, hindi nasunod ang mother plan ng mga proyekto kaya nasira agad. Gaya na lang sa Butuanon River sa Mandaue City. Na-mitigate sana yung lakas ng flow ng tubig. Hindi umapaw, hindi nag-cause ng maraming namatay. And at the same time, even yung mga kabahayan ng mga kababayan natin dito ay halos nawas out. Puro sila revetment na ginawa. So yung agos ng tubig is hindi kontrolado. Ang flood control project naman sa bayan ng Liloan at Compostela na nawasak din ang ilang bahagi na puna ang maliit na bakal ng mga ito. Napag-alamang Alpha and Omega pala ang kontraktor ng proyekto sa Compostela na kumpanya ng mag-asawang Diskaya. Maiiwasan umano ang pagkasira ng mga proyekto at pag-apaw ng tubig mula sa ilog kung na-align nila ang mga proyekto sa river basin. Ang nangyari kasi dito, bumaha ng pera sa laki. So nauna muna yung pera. So, tinawag yung mga kontraktor at sinabi, mag-isip na kayo ng mga plano kung ano yung mga gusto nyong project. So yung mga kontraktor na yung gumawa ng design, yun na yung sinabmit. Magkalap ho tayo ng maraming ebidensya para mapadali po ang pagsasampa natin ng kaso sa lahat po ng mga responsible po dito. And at the same time to at least maisman lang yung konting pain because of the losses of so many lives po dito sa Cebu, na mabigyan natin ng hustisya ang lahat po at managot po dapat kung sino ang sagot. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5, Visayas! Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.